guys! Welcome back to Yanni's Room! Tara, pasok, feel at home. And wow! Okay. So yung last episode natin ay kasama si Marvin Agustin at si Jolina Magdangal. Fuck! Gaya ng sabi ko last time, yun yung first time na may kwenta yung mga guests ko. No offense ulit kila Jed. Pero parang yun ata kasi first time nag-guest ako ng Dirtista Knock. So medyo, aminin ko medyo kinabahan ako and nag-worry ako sa kinalabasan ng episode na yun. Kasi na-feel ko talaga na parang, nahiya ako, fuck, hindi ko sila hindi ko sila, makabigla ko silang mamura kasi gano'n ako makipag-usap sa kila Jed. Pero, nagustuhan ko naman yung episode and sana nagustuhan niyo yung episode. Showing ng XX Lovers, so panoorin nyo na yan sa mga sinihan malapit sa inyo. And, ngayon naman, mapag-uusapan natin. Siguro bago ako dumiretso sa topic, give lang ako ng onting update. So, may mga pangyayari sa aking health na medyo alarming. Kaya, parang aware naman ng mga tao. Like, nasasabi ko naman na meron akong back problem na nag-start last year. So, yung back problem na yon, meron siyang impact sa head ko. And lately, medyo lumala yung effect sa head ko na umaabot sa point na nawawalan ako ng consciousness. And medyo may seizure. So, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, pero magpapacheck naman na ako. And hindi ko alam if connected pa siya sa back problem ko. Pero ayun, isa siya sa reasons kung bakit medyo hirap akong mag-shoot. Hindi ako gumagawa ng excuse Isa yun sa reasons kung bakit medyo hirap akong mag-shoot ng content and ng podcast. Pero nagagawa ko pa rin naman. Ang dami ko kasi ini-schedule sa isang araw. Kasalanan ko rin naman. Anyway, yun lang, gusto ko lang namang i-chika sa inyo. At ang daming lamok. Sa barangay lang ba namin madaming lamok? Parang ang daming lamok ngayon. From what I heard, tumataas yung cases of dengue. So, ingat kayo lahat. Please, huwag kayo magpakagat sa lamok. Okay! Diretso na tayo. Wait, sorry. Chine-check ko talaga yung bangs ko. Okay, alam nyo ba, may isa pa akong yapper brain. May isa akong nakita na inaayos ni Nadine yung bangs niya. And feeling ko na comfort ako. Kasi, hindi naman pala gumigising si Nadine na sobrang ganda na agad ng bangs niya. Nag-e-effort pa rin pala talaga siyang mag-ayos ng bangs niya. And that gives me comfort. Talagang totoo palang Diyos. Pantay-pantay pa rin pala tayo sa paningin ng Diyos. Okay, moving on. Nag-iisip ako kung anong ita-topic ko kasi feeling ko tagal ko nang hindi nag-shoot ng episode na ako lang mag-isa. Or okay lang ako. Pero ang naisip kong i-topic ngayon ay, feeling ko mga opinions on movies, na feeling ko babatuhin ako ng mga tao pag narinig nila. Yes, movie opinions that can get me stoned. Tama ba? Tama ba yung grammar ko? Movie opinions that can... Basta yung parang feeling ko ibubuwa ko ng mga tao. Ano to? Feeling ko rom-com edition. Romance edition. Meron akong 3 movies in mind. And feeling ko pag binanggit ko pa lang yung una, gets nyo na kung saan ako papunta. First is The House of Us. Okay na, tapos na yung episode. Alam nyo ba, nung nasa Twitter ako, as in, oh my God, may tweets ako na dinefend ko ang The House of Us. Loudly. Alam niyo naman yung The House of Us, diba? Familiar naman kayo. Katniel, Primo, George, may bahay, may TV, surround sound. Naman, pag hindi nyo pa alam, nasa Netflix, panoorin nyo. Ilang beses ko na atang na-rewatch ang The House of Us. But, basically, si Primo at si George, okay, si George, si Catherine Bernardo, si George, binuhat niya si Primo. Nung depression era ni Primo. Medyo malala yung pagbubuhat na nangyari kasi umabot sa point na hindi nakapag-enmat si George because of Primo. As in, ito yung mga eksena na, Jo, pagod ka na? Pagod na? Oo! Pagod na ako! Mga ganon. Like, yung pagod na ako mag-aral, pagod na ako magtrabaho, pagod na ako magkandakuba, makanap na ng pambayad sa putang inang kuryente at tubig na yan. Habang ikaw, passion, puro passion. Yon. Oh my God, may tweets talaga ako about it na, kasi madaming galit, okay? Madaming galit sa The House of Us. Kasi spoiler, if hindi mo pa napapanood, binalikan ni George si Primo, despite everything that happened, na nagpabigat talaga si Primo, guys. As in, dahil lang hindi nag-work yung dream niya sa passion niya, and sobrang yabang niya as a musician, hindi talaga siya nagko-compromise noon. Nahinayaan niya si George
magtrabaho at magkandakuba nga, makahanap lang ng pambayad sa punyetang kuryente nila. Na napabayaan nga ni George yung studies niya and yung dreams niya bilang doktor. As in, ang pinaka-famous, may pinaka-famous na scene, pero like laging nare-reference ng mga tao na sana hindi na lang bumaba ng jeep si George. Yun yung time na naglasing si Primo, tapos yun natumba siya sa kalsada, and then bumaba si George para sa kanya, at hindi na tumuloy si George sa NMAT. Galit na galit talaga mga tao kay Primo, okay? And ako naman, okay guys, lover girl kasi ako as fuck. I mean, nagpapatawad, nagmamahal, I go insane for love, okay? And, ang tinig ko is gets ko. Gets ko kung bakit after all that happened, binalikan ni George si Primo. Pero nung pinanood ko siya kanina, nirewatch ko kasi ulit kanina yung The House of Us, medyo dun ko lang na-realize na, fuck, maybe hindi ko pala gets. Like, ang lala pala talaga ng extent ng ginawa ni Primo kay George. And alam nyo yung fact na medyo nag-change yung opinion ko about it. Feeling ko na proud ako sa sarili ko na parang, shit, maybe hindi na ako ganun no? Maybe hindi na ako ganun katanga at kamartir kasi medyo hindi ko na magets si George. Kasi guys, super lala nung binalikan ko siya kanina na what do you mean uuwi si George galing sa pagbebenta ng bahay sa Primavera na sobrang gulo at kalat ng lamesa. Tapos si Primo nagsusungit sa dalawang nag-apply sa banda niya. And then nagsasabi ng grabe, iba na talaga yung mga musician ngayon, wala na talagang matinong tumugtog. Nagpapaka-delusional about his music project. And then, magigilty kasi nakita niya na yun yung nadatnan ni George. And yes, wow, good, guilty siya. Pero wala nang gagawin niya. Niyakap niya lang si George, nak. Niyakap lang, nak. Ano ba namang kapal ng mukha talaga yan? Tapos parang, yun dun sa scene na yung after nung nalasing nga si Primo and nakasira siya dun sa tindahan at nagbayad si George ng 3K at bumaba siya ng jeep. At hindi na siya tumuloy sa NMAT para asikasuhin si Primo kasing awang-awa siya. Yung scene, yung kinagabihan doon. Yung, pagod na ako. Yung nakita niyang hindi, dinededma siya ni George and galit sa kanya si George. Rightfully so. Tapos, parang galit pa si Primo. Parang galit pa talaga si Primo na parang, tinatanong niya, ano George? Ayaw mo na? Pagod ka na? Ay puta ka, pagod na yan. Para siya nagpapalaki ng bata, nak. Like, malamang pagod na talaga yan. Tapos grabe. Nung nirewatch ko talaga siya, doon ko lang na-realize, sobrang nakaka-depress pala talaga yung estado ni George, na birthday mo, tapos ang regalo sa'yo, like hati-hating cake. Hati-hating cake, nak. As in, iba-iba. Parang iba't ibang kapitbahay yung hiningan mo ng putang inang cake na to. I'm so sorry. Pero shit! Birthday ko! Hindi ako nakapag-NMAT. Sobrang tiwala ko sa'yo na makakabangon ka. Ayun, yung jeep. Hindi kita iniiwan. Birthday ko ngayon. Sana bumili ka na lang ng isang dream na cupcake. Ay, alam niyo yung dream na cupcake. But anyway, sana bumili ka na lang ng isang cupcake para at least yun buo. Hindi yung makakakita ako ng halo-halong cake. Na parang iba't ibang kapitbahay talaga ang pinaghingan mo. Tapos makikita kong walang tubig, walang kuryente. Tapos tatanungin mo ako kung pagod na ako. Te, oo, pagod na talaga ako. Like, fuck. Alam niyo yung fact talaga na nare-realize ko na gaano ka-shit to. Malaking improvement na talaga to sa akin. Okay, kasi dinefend ko talaga before yung The House of Us. Okay, and honestly, may parts of it pa rin naman ngayon na i-defend ko. Personally, if ako si George, before kasi ang answer ko is, okay, feeling ko papatawarin ko rin. Okay, magiging honest ako, feeling ko papatawarin ko pa rin. Pero ang something na proud of ako right now is, shit, hindi na ako fully in it. Hindi na ako fully tanga. Feel ko lang. Kasi nagkaroon ako ng change of opinion talaga and na-realize ko na sobrang shit nun. And malaking bagay yun na kaya ko na makarealize ng ganun. Grabe, no? Ganun ako ka-insane, guys. Insane lover girl. But, siguro if meron pa rin akong i-defend about The House of Us, or ang nag-change talaga sa opinion ko is, sobrang gago ni Primo, hindi niya rin talaga deserve mapatawad.
or hindi din talaga nila deserve magkabalikan. But, with what happened sa movie, feel ko kaya ko pa rin sabihin na gets ko pa rin kung bakit pinatawad ni George si Primo. Okay, nung tweet ko yun, ang daming naging negative reactions about it. Rightfully so. Deserve. And syempre, ang daming, parang nagkaroon ng debate na yung mga friends nung gantong people, I'm sure lahat naman tayo dito nagkaroon na tayo ng friend na nasa ganun ka-toxic na relationship, na sobrang hindi mo mag-gets. Like, what's keeping you in that relationship? And nagkaroon ng ganun debate sa Twitter, no, nung tweet ko yun, nagkaroon ng ganun discussion. Parang may mga discussions na, as a friend, if ikaw yung friend na nasa, like, you're seeing someone na kagaya ni George in that situation, madami kasi, ang tendencies kasi is madaming friends na nagagalit about it and then iniiwan nila yung person na yon. Iniiwan nila yung person na yun kasi, sis, I cannot take it na nandyan ka sa relationship na yan. And honest gets ko. Siguro, ang layo naman ito, ba't ako napunta sa friends? Pero, para siyang common na point na nagbabranch out. Kasi, totoo naman nakakapagod makakita ng taong ganun. But, ako naniniwala pa rin ako na, if may ganun, hindi ko iiwan yung, ako lang to hanggat kaya ko, hindi ko iiwan yung friend ko na, let's say, kagaya ni George. Hindi iniiwan yung taong ganun yung nagawa sa kanila. Of course, ibang usapan to pag abuse, okay? Iba talaga pag physical abuse or iba talaga pag may abuse na involved sa relationship. Honestly, pwede nga nating i-argue Hindi ba may abuse ba sa ginawa ni Primo kay George? Okay, ayoko na pumasok sa discussion na yun. I will keep it sa kung anong na-establish lang muna sa movie. Kasi feeling ko arguable. Like, pwede mong i-argue talaga na may financial or emotional abuse sa naging relationship ni Primo and ni George. But anyway, going back, yun sa friends, balikan ko lang yung point ko about friends na as much as possible, I don't want to leave friends na nasa ganong relationship kasi, guys, you can't really bully your friends out of relationships na toxic, tignan, or parang too sad na tignan. Okay. Minsan kasi tayo as friends, syempre, kung ano lang yung nakikita natin outside or kung ano lang yung naikukwento sa atin ng friend natin, yun lang yung alam natin. Pero, di ba minsan like kapag nagkwento sila about sa away nila, na ganito nakalala yung pain na nakos, tapos minsan hindi mo magets kung bakit a week or a month after nakakaya nilang mag-reconcile. Kasi ikaw ang alam mong kwento is yung gantong conflict nila. Pero kasi within them, sa relationship nila, meron silang mas connection and mas kilala nila yung isa't isa. And if nagkasundo sila, na gusto nilang ayusin yung problem nila, maayos nila yon. Ayun lang siguro yung sa aspect of friends. And maybe sa atin as strangers, na kaya mas mahirap i-fathom. Mas mahirap isipin or mas mahirap i-gets pag nakakakita tayo ng relationships na ganito. Na ang daming problematika nangyari sa inyo. Pero nagstay pa rin kayo together. And hindi ko magets kung bakit. Well, hindi talaga natin magagets kung bakit kasi hindi natin fully magagrasp yung depth nung relationship nila and yung decision nila to fix things between them. I think, isang magandang point of discussion when it comes to relationships like this. And then going back to George, bakit ko sinasabing gets ko si George? Because she's just a girl. Alam niyo yung statement na yan, na she's just a girl? Minsan kasi yan lang talagang explanation. Tanga ba si George? Yes, naniniwala akong tanga siya. Yes, nakikita ko na kung bakit siya tanga. Pero kasi guys, you won't like it. You won't like kung anong sabihin ko. Pero kasi guys, at the end of the day, ang sagot lang naman is kasi mahal niya. I mean, in those years na nawala si Primo, which is, fuck you, Primo. Alam niyo, feeling ko kaya ko na magalit kay Primo ngayon kasi ayoko na kay Daniel Padilla. Kasi, sa nangyari sa kanila. But, anyway, in those years na nawala si Primo, hindi naman pinakita. Pero, parang I can say, or we can safely assume na hindi naman nagmahal ng iba si George. Right? She did not try. Maybe she did, hindi natin alam. Pero, parang after all those years, established pa rin na si Primo pa rin talaga. Or maybe because this is a star cinema rom-com. So,
Gets ko yon. But, ayun, sige, establish na natin yon. And si George, guys, ganun yung level ng pagmamahal niya kay Primo. Sobrang problematic ni Primo and sobrang yabang niya as fuck. Okay? Sobrang egotistical niya. Sobrang pabigat siya. Baka kaya nagbago din ng opinion ko kasi na-experience ko na. Kaya hindi. Pero, alam niyo yun? Like, binuwat talaga siya ni George. But despite that kasi, alam mo naman na ang gusto lang naman ni George is kumilos si Primo at matulungan niya yung sarili niya. Like, okay, makita lang siya ng slight change, alam kong kakagat siya. Which is what happened, 'di ba? Nakita niya na pagbalik ni Primo, nawala na yung mayabang na Primo, nagde-networking si Tay. Tapos kinuha pa siya sa kanta-kantang yan. Tapos binenta pa yung mga vinyl records na ayaw niyang ibenta. Kasi para siyang sign of kaya na ni Primo mag-give up ng mga bagay na hindi niya i-give up before. And for George, malaking change yon. Kasi hindi ganun si Primo before. Like, ayun yung very things na hindi kaya i-give up ni Primo before. Kaya sila nagkanda leche-leche. Okay. Kaya for us, siguro, for us na audience and for other people, parang bare minimum yun. Bare minimum yun as a fuck. Like, parang, how can you say na nagbago na si Primo completely for that? But then again, i-give natin na mas gets ni George kung bakit malaking change yon sa standards ni Primo. Na, okay, may gantong change ha. Hindi ka na mayabang ha. And bilang isang babaeng mahal mo pa rin naman talaga yung tao, pag nakakita ka ng ganong change, na again, sige na, sabihin natin hindi naman sobrang laki. But, merong change. Oti, yun lang yung tao minahal mo. Yun lang yung gusto mong makita ever since. And nakikita mo na siya nangyayari ngayon. Nagigets pa natin saan ako papunta? Papatawarin mo yan na. Patawarin mo yan. Okay. Ito give natin kay Georgia. Nilabanan naman niya. Hindi nga lang sobra. Pero trinay naman niya. Trinay naman niyang lumaban. Di ba dapat hindi naman sila magkakabalikan? Pero nung sa Amsterdam, dun niya nakita na ganito yung buhay na dinanas ni Primo sob story. Okay? At nakuha siya dun. And hindi ko masasabing tama yun. Ang masasabi ko lang, I gets ko. Right? Minsan talaga may mga pelikula or may mga character na ang masasabi mo lang ay, okay, sige, gets ko. Also, yung conversation nila ni JMS dito, yung friend niya pa dito. Ayun, yung conversation nila ni Juan Miguel Severo, yung, di ba umiiyak siya kasi ginawa niya ng tamang desisyon. Hindi niya na pinatawad si Primo, supposedly. And then, parang, sinabi pa rin ni JMS na naiinggit pa rin siya kay George. Kahit siya yung may career, kahit si George yung gumawa ng tangang decision, naiinggit pa rin siya kay George. Tapos nagtataka si George kung bakit ka maiinggit sa akin. Eh ako nga tong torn with my ex na ganito yung ginawa sa akin, pero deep inside, mahal ko pa rin. Bakit ka maiinggit sa ganito? Hindi ba ang tanga? Pero kasi alam niyo yung, feeling ko I've been in situations like that, mga ilang beses na. Hindi yung ako si George, pero yung, alam mo, may friend akong ganon. Wala lang. Kasi guys, alam nyo ang love, ang hopeless romantic nito pakinggan. And I know na hindi ito enough to explain or to justify kung bakit pinatawad ni George si Primo. Pero siguro how I saw it is yung love and yung opportunity na matanga sa pag-ibig and yung opportunity na masaktan ng pag-ibig. Yung makaramdam ng so much love for someone na you were willing to give up everything. And so much pain from being hurt by that love. Even yung feeling of grief from love is apparently not everyone gets the opportunity to feel those. I feel like yung sa case ni JMS na okay, sige, may career siya, go knock. But siguro kuya kung bakit niya nasabi na iinggit siya kay George nun kasi hindi niya pa na-experience ng ganung pagmamahal. Yung ganung plot. Yung may ganun ka ikukwento sa inuman. So I feel like one aspect din talaga yon na at the end of the day, bakit nga ba pinatawad ni George si Primo? Well,
Number one, yes, tanga siya. And number two, kasi mahal niya. And then yung deep, siguro yung mga unhealthy attachment, hindi ko na alam yun. For therapy na yun. Pero yun lang kasi yung sagot na I think obvious and meron. Again, not saying na tama pa rin na pinatawad niya si Primo. I'm not saying na yun yung pinaka-right and ideal na decision. It's just that ang masasabi is gets. And sige, go, human. Yun yung actually, feeling ko, pinaka-point, gangatin lang ilong ko, pinaka-point, or gusto kong i-discuss sa episode na to. Kasi lalabas yung critic na yon sa second, sa next two movies na i-discuss ko. Okay? Kasi pag Star Cinema film, guys, gets nyo na may formula siya. And minsan yung mga decisions ay hindi mo magigets kasi, hindi mo magigets. Yung mga decisions ay questionable. Kasi feeling ko pag Star Cinema, mas fiction yung feeling, mas idealistic palagi yung atake or yung nangyayari sa story. And so, at some parts parang, okay, gets. But I'd say na yung decision ni George, I can say na it was human. It is very, I'm just a girl decision. Feeling ko lang, syempre, exaggerated yung pangyayari kasi, again, give ko siya sa formula Star Cinema film. And, guys, pag nagmamahal ka, magpapatawad ka. She may not like that explanation. She may not like that answer, pero yun lang kasi talaga siya. And if hindi mo, if ikaw, as a person, you'd say na, ay puta, never ko yan gagawin. That's good for you. That's good for you. But, tayong mga tao ay minsan pa nagmamahal, may nagagawa tayong actions na more than, mawawaw ka na lang na parang, fuck, may ganito pala akong capacity to forgive and magpakatanga and understand. So, okay, it was a human decision, marupok at tanga, pero okay, sige, gets. Go ta, okay. Hindi naman kita i-judge kasi feeling ko kung ako rin yung andyan, baka man lambot din ako ng ganun, te. Baka, lalo na alam nyo ito pa, si Primo, sorry. Ibabash ko lang to Kasi yung time na umuwi si George, tapos yung naggigitara si Primo, tapos yung kinakantahan siya, sobrang gago ni Primo doon kasi alam niya, totoo talaga yung sinabi ni George. Balibhasa, alam niya kung paano niya kunin alam ni Primo kung paano kunin si George. At nung nakita ni Primo, nung nanghihina na ang atik ko, sinamantala niya. Kinantahan niya. O, ano ba namang laban ng babae dyan? Okay? Ano ba namang laban ng babae na hinintay ka lang naman bumalik? Anyway, well, going back, ayun, I think it was a human decision. Exaggerated, pero human. Hindi ko ini-impose na dapat tanggapin nyo why it happened. I think it's also wrong. Or like, I think hindi talaga ideal na nagkabalikan sila. Na sana okay, but it's human. Alam niyo, nag-worry ako kasi ang hirap i-defend ng The House of Us. Sa lahat ng films, I think, The House of Us yung may hirapan akong i-defend pagdating sa characters making human decisions, especially when it comes to love. Pero, the next movie, ito mas confident ako. I can defend this with all my heart and soul. I think itong movie na to ito yung tao for me. Tao talaga siya, nak. Alone Together. Mahal na mahal ko ang Alone Together. Actually, kanina mahal ko lang siya. Pero after ko siyang in-watch, mahal na mahal ko siya. Okay. Yung Alone Together kasi, I'm not sure if naalala nyo, yung Alone Together, ang lakas ng hype sa movie na to because minarket siya as UST-UP relationship. Ayan. Patok sa mga chikiting yan. May time nung pre-pandemic ata to, right? Yeah, may time ng pre-pandemic or pandemic na may mga university bardagulan or as in yung parang ina-explore yung dynamics between mga universities. Like, paano ba ang mga taga-UST pag-jowa? Paano ba ang mga taga-UP pag-jowa or DLSU? Or, kaya naging interesting yung premise na si Raph at anong name ng character ni Liza dito? Okay. Si Raph at si Christine. Si Raph ay med student from UST. Basta, bio ata. Basta, from UST. And then si Tin ay from UP.
arts something student. Okay, si Tin, mahal na mahal ko siya. Feeling ko, isa rin sa reasons kung bakit special sa akin to is because grabe in-explore yung experience ng pagiging scholar ng bayan na merong mataas na pangarap para sa sarili at para sa bayan, and idealistic talaga na view that you can change the world. Hits close to home, te. Okay, but anyway, bago tayo mag-move on, balik ako dun sa kung bakit parang yung dynamics between universities. Isa kasi sa naging marketing nila yon yung UST-UP relationship, because apparently malayo pala yon between each other. Or like, hindi madali yung biyahe. So, syempre, dahil dahil relatable yung aspect na yon, madaming nagkagusto doon, and ang lakas talaga ng Alone Together nung minamarket siya, nung naalala ko siya, parang ang daming nag-tweet about their experiences sa ganon type of relationship. But then, ang hype na to ay, yung tinaas, yung tinaas ng Alone Together because of that hype, binagsak siya nung criticisms na it romanticizes cheating. Mixed reactions kasi yung nakuha ng Alone Together nung na-release siya. Because, yun nga, yung critic na it romanticizes cheating. And second, because hindi nila nakita yung UP, parang hindi na-highlight yung UP UST na minarket before, or ang dami pa. Pero pinaka number one yung cheating. Valid naman na criticism yung cheating, yung it romanticizes cheating. Gets ko why people would see it that way, or kung bakit nagkaroon ng ganong comment, but I do not agree with it. Okay. Kaya siguro ako pinaka nahihinayang kasi because of that criticism, parang ang daming tao na nireduce na lang talaga yung Alone Together to that. Na matik, as in, sinabi na lang nila na, or diniscredit na lang talaga nila yung movie as bad movie because meron siyang aspect of cheating. Which I think is very limiting and unfair. Kung ganun ka mag-a-approach to the media that you consume. Okay, saan nga ba nanggaling yung criticism na yon na it romanticizes cheating? For context, si Tin, character ni Liza, si Tin at si Raph, mag-ex sila, and then nagkita sila after 5 years. After 5 years, may sarili na silang partners. Si Tin, si Luis Alandi. Tama ba ako ng name? Hindi, Luis. Adrian. Pero tama akong Alandi. Si Adrian Alandi, yun yung jowa ni Tin. And then, si Jasmine Curtis Smith, jowa ni Raph. Okay, doctor na si Raph na nagkita sila. And then, si Liza, hindi ko alam kung anong job niya. But nag-work siya for her partner. Okay, again, spoiler alert. Please, if nandito pa lang kayo sa point na to, panoorin nyo na yung movie. Please, panoorin nyo na yung movie. Please, panoorin nyo na yung movie. Mahal na mahal ko Alone Together. Okay, going back. Si Adrian Alandi is, ito yung jowa niya, help Tin. Nung nasangkot siya sa isang scandal. Okay, si Tin kasi, siya ay, you're UP girly, as in, art student, nagpo-volunteer sa National Museum bilang tour guide, naniniwalang kaya niyang baguhin ang mundo, magna cum laude standing, gagraduate on time. Alam nyo ba, sorry, ang yabang nito, pero nung pinapanood ko yun, na pinagmamalaki ni Enrique na, shit, gagraduate ka on time, tapos magna cum laude standing ka pa, parang, naano ako, parang, big deal pala yun. Ang OA. Anyway, wala lang. So, ganun siya. Kita niyo si Tin, di ba? Naniniwala siya ng kaya niyang baguhin ang mundo, naniniwala siya na maisasalba niya ang, hindi man sa maisasalba, na parang, mag-give back siya sa Philippine industry, art industry, through her talent, through her passion for arts. Balak niyang mag-New York, mag-Met, yung mga museum para makakuha ng experience, and then babalik siya sa Pilipinas para magamit niya yung experience na yun to teach Filipino artists or students. You know, like, may ganun siyang ideals, may ganun siyang prinsipyo. Honor before excellence si bakla. Okay? And then, nangyari yung scandal na meron siyang boss
nang scam, nagnakaw ng pera, and then siya, hinayaan niya lang, out of fear. Hindi naman siguro sa hinayaan. Nakita niya na nangyayari, pero she didn't know what to do about it. Girl is fucking young, okay? Hindi niya alam kung anong gagawin. And then, doon na nagkandalatsa-latsa yung buhay niya. Sira yung career, nakipag-break siya kay Raph, kasi depressed eh. Okay? Aligagana si bakla. Hindi niya na alam kung ano yung dapat niyang gawin. And then, medyo, hindi niya binigyan ng proper explanation si Raph. At doon sila nag-end. Okay? So, madaming what ifs. Naiwan si Raph with ganong feelings. Hindi talaga sila properly nag-conclude. And then, yung boyfriend ni Tin sa present time, si Adrian Alandi, tinulungan niya si Tin na makabangon. And then, ngayon, si Tin nag-work for him as secretary. I'm not sure. But the field is, hindi na siya sa arts. Hindi na arts yung field. Basically, ang layo na ni Tin ngayon dun sa Tin na in-envision niya for herself. Then, nagkita sila sa event, tapos, doktor na si Enrique Hill. And then, doon na nag-start yung, nung nagkita pa lang sila doon, lumapit sa kanya si Enrique Hill, and then, sinabi sa kanya ni Enrique, ni Raph, na, free ka ba? Kain naman tayo, ganyan. Okay. So, doon pa lang, alam nyo na magigets nyo na, bakit sinasabi ng mga tao na, cheating may jowa ka, di ba? Kasi okay, give. Bakit mo nga naman ba yayayain ng ex mo na kumain after yung magkita, may jowa ka? That's wrong. Okay, that's wrong. And then, another instance naman nun is, yung nag-museum sila, tapos nakilala sila nung guard, and then hindi din-deny ni Raph na magjowa sila kahit hindi naman. At kahit may jowa sila, right? And then dun sa museum na yun, inamin ni Raph kay Tin na after all these years, akala niya nakamove on na siya. Pero hindi pa rin pala. Okay? So, hindi man nag-come clean. Pero sinabi ni Raph na gusto ko pa rin itry. And na mahal pa rin kita. Madami pa akong feelings for you. And humindi si Tin. Sinabi ni Tin na meron kang, I forgot yung name. Meron kang Jasmine, meron akong Adrian. Hindi yun yung name. Meron kang Jasmine, meron akong Gab. Gab nga yung name ata. Malito. Siguro that's why hindi ako fully nag-agree with it romanticizes cheating. Because throughout the movie, if anything, the characters were very aware na hindi sila pwedeng basta-basta gumawa ng decision na magkabalikan. Because meron silang sarili-sariling partners. And because mas maraming at stake. Pag sinabi mo kasing, awan ko, paano ba natin i-define ang romanticizes? For me, kasi pag sinabi mong romanticizes, it makes something parang mas light than it is. Or parang gina-justify why it's right. Ever nakita na nilagyan ng Star Magic rom-com montage sounds or background music nung time na nagsasama si Tin and si Raph. But okay, gets ko pa rin talaga yung critic na it romanticizes cheating. Feel ko lang too much yung romanticizes. Kasi for me as a viewer, I did not feel like sinesell nila sa akin or nire-romanticize nila sa akin na ito yung dynamics between Tin and Raph kahit may jowa na sila. Kasi ako as a viewer, alam ko na mali siya. Alam ko na parang hindi to dapat nangyayari. And sila as characters, alam nila na mali siya. Parang ilang beses nilang sinabi doon na hindi natin tong pwedeng gawin. Noong nag-New York, si Liza, nag-New York si Liza and then sumunod dun si Enrique. Yun na yung 5 days na parang fever dream for the both of them. Kasi dun sa 5 days na yun, dun na lumabas ang mga what ifs ate. Dun na lumabas yung what if hindi tayo nag-break. What if naayos natin yung problema together? What if sabay tayong sumakses? What if ganito? What if ganyan? May mga ganong tanungan between the both of them. Mas apparent kay Enrique. Kasi dito sa part na to, inamin ni Enrique na he broke up. He broke up with Jasmine because he wanted to pursue yung kay Liza, yung relationship nila ni Liza. And then doon parang may monologue si Enrique. Kasi may sinabi siya na, what if makita mo ulit yung someone na parang minahal mo talaga ng super and then
you have someone else, hindi ba gagawin mo ang lahat just to pursue that someone again? Hindi ba ile-let go mo yung person that you have right now kasi alam mong ito yung gusto mo? May ganong lines si Enrique dun sa movie na hindi ko sinasabing tama, but I think it was very honest. And I think it was very, I don't know, I think it was very human. Kasi totoo nga naman, if nag-break kayo ng someone, ng ganun-ganun lang, at sobrang mong mahal and nalaman mo kung ano yung nangyari sa kanya, and alam mo sa sarili mo na mahal mo pa rin yung taong yun, gagawa ka rin ng something about it, okay? Okay, hindi siya politically correct sa Twitter rulebook. I mean, hindi siya ang pinaka-ideal na decision na maiisip mo out of this situation. Hindi ayun ang tama. Hindi ayun ang kung sino man may alam ng tama. Hindi yun yung politically correct talaga sa paningin ng mga tao sa Twitter, okay? Kumbaga parang may cheating pa rin doon sa part na yun eh. Sabi nila, pero for me kasi parang, ewan ko, it's human. It's something that I feel like I would also do if I was in that situation. And then, si Liza, nung narinig niya to, nung sinabi na nga ni Enrique sa kanya na I broke up with my girlfriend and then ganito yung na-feel ko, kita mo yung conflict sa kanya. Kita mo na gusto niya, but hindi niya rin ginagawa kasi alam niyang mali. And I feel like, yun yung gusto ko sa Alone Together. Kasi okay, hindi politically correct yung dynamics nila at that point, pero kita mo sa kanila yung conflict, kita mo kung bakit ang bigat nung bawat decision and choice na meron sa kanila. Na meron sila, I mean. Na kahit na-feel mong mahal pa rin naman talaga nila yung isa't isa, kung yung isa ay sumugod, yung isa, ayaw niya, hindi niya kaya, probably naduduwag siya, or because alam niya kung ano yung responsibilities na meron siya. And mas mafe-feel mo yung bigat. Mas mafe-feel mo yung pain. Like, mas mafe-feel mo na, oh, shit. Yeah, ganito nga yung conflict between them and ganito yung conflicting feelings na meron sila internally. Kasi hindi naman dinedeny ng movie, hindi naman dinedeny ng characters na kung ano yung nangyayari between them or ano yung nangyayari doon is mali. Never nila dineny. In-acknowledge nila yon. And that's why I feel like it adds more nuance sa nangyayari dun sa film kasi at the end of the day, it's very human. It's very human to feel that way. Kung ikaw si teen na sobrang dami mong choices na nagawa, iniwan mo yung isang tao that you love so much out of because may scandal na nangyari, i-hunt ka rin talaga ng what ifs. And if hindi ka naman kasi happy sa relationship mo, kasi hindi happy si teen sa relationship niya, si Adrian tinulungan siya, tapos nag-work siya for that person, and then feeling niya para lang siya nakakulong. Kasi meron siyang parang utang na loob. Tinulungan mo ako, so I will serve you. So, ganun yung klase ng relationship na meron si teen. Hindi siya masaya. Imagining mo, kailangan niya mag-ask ng permission from her boyfriend para lang makapag-stay sa New York at magawa yung mga bagay na gusto niya. At what age? 27 years old? Like, hindi siya masaya. Ikaw ba, bilang tao, sige, tanongin mo yung sarili mo, hindi ka rin ba mapapatanong na parang, shit, what if mag-given ako to this? Right? I think yung feelings na meron si Raph and si Teen sa movie is very tao talaga. That's why I like it. I think it's nuance. I think it added more depth dun sa characters nila. No, okay, ganito sila. And then, moving, pag-uwi. Yung pag-uwi nila from New York, si Teen, hindi niya pa rin naman directly pinursue si Raph. Dumiretso pa rin siya kay Gab, kay Adrian Alandi. And then si Raph, he learned na pregnant si Jasmine. Okay, mamaya natin babalikan yun. Na pregnant yung girlfriend niya. Anyway, si Teen, nagkwento pa rin siya happily kay Gab. Nagkwento pa rin siya sa boyfriend niya. She was so happy. Like, kita mo sa kanya na sobrang passionate niya about it, na parang nabuhay yung teen na namatay 5 years ago. Nabuhay yung teen na nawala when that scandal happened. Yung dreams niya, yung passion niya, what she wants as an individual, and then binaliwala siya ng boyfriend niya na in-invalidate siya. So, hindi ko masasabi na si teen, nung nakakita siya ng chance to escape from it, nung nag-offer sa kanya si Raph, hindi niya yung tinake right away. She actually tried na bumalik pa talaga sa boyfriend niya because I feel like that's what she knows. So, alam niya ayun yung tama. And that's what she did. Oo, may internal conflicts inside. That doesn't mean na parang sobrang sama niya ng tao na
cheater na siya, like, yun lang siya. Hindi. Guys, hindi naman kasi ganun ang human feelings. Hindi ba kayo nagmamahal? Hindi ba kayo nabubuhay? Alam niyo naman na ang complicated ng feelings natin, na sobrang daming factors na need i-weigh in to make a decision and to make a choice. So, she tried. Hindi siya immediately nakipag-break kay Gab, dun sa boyfriend niya, until that phone call na parang in-invalidate niya talaga si Tin. And I feel like, doon na-realize ni Tin na never siyang makakawala sa ganito if hindi siya gagawa ng decision to leave. Na forever siyang ikikip nung boyfriend niya into that. Forever siyang sasabihan ng hindi mo pa kaya. Na sinave kita from that scandal and until now masasabi ko hindi mo pa kaya. Because nakikinabang yung boyfriend niya sa ganung state niya. And then she left. She made the decision to leave. Ibang courage and ibang pagsosort out sa feelings yung she actually made a decision for herself na hindi niya nagawa years ago. And then pumunta siya kay Raf. Wala, hindi rin siya tinanggap ni Raf. Basta hinabol niya ulit si Raf. Pero humindi na si Raf because feeling ko rattled na rin si Raf noon. May iba ng problema si Raf. Of course, what happened sa kanila sa New York, feeling ko na-shatter din si Raf noon. And then, naghanap ulit ng trabaho. Basically, nag-start over again si Tin. Naghanap siya ng work sa museum. And then, alam niyo, yun yung isa sa favorite ko sigurong parts of it. Kasi, you see this girl na na-shatter yung dreams niya and yung ideals niya and na maliit yung pagkatao niya. Nanliit talaga siya, Yung prinsipyo niya, pakiramdam niya, nilunok niya because of what happened. And you see her starting again for herself. For me kasi it gives comfort na at 27, sobrang dami pa palang pwedeng mangyari. Wala, naidikit na naman sa personal na life niya. Pero, alam niyo yun, sobrang dami pa palang pwedeng mangyari na at 27, baka pwedeng maging ako si Tin na I might be a girl starting over again from scratch, di ba? Iba talaga yung comfort na dadala sa akin ng Alone Together kasi nakikita mo ulit si Tin na pinipick up yung sarili niya and yung ideals niya, unti-unti. Binubuo niya ulit kung sino yung Tin na nawala sa kanya. And she did that alone. Wala si Raf. Wala pa nun si Raf. And then, nung nahanap niya ulit yung footing niya unti-unti, binalikan niya si Raf, sinabi niya kay Raf na mahal kita, usap sila, and then ang sagot sa kanya ni Raf that time is take care. And for me, ibang nuance din yun sa character ni Enrique. Kasi feel ko, kaya naman sabihin na Enrique na mahal niya pabalik si Tin. Pwede naman sabihin ng character niya yun, kasi alam mo, mahal niya pa. Pero sa character ni Raf, just like Tin before, meron na rin siyang ibang responsibilities. May anak na siya. And maybe ang dami niya rin na-realize from what happened sa New York. And that's why yun lang yung naging sagot niya. And I love it so much! Kasi, ramdam mo talaga yung weight of it na alam mong gusto niyang sabihin, pero hindi na yun ganun kadali. And maybe because at that time, hindi niya na yun ganun nafe-feel. Possible. So much can be thought out of it. Ang dami mong pwedeng i-pick out of it. You can analyze it all you want. Pero, yun yung gusto ko sa Alone Together kasi, ewan ko, it just feels so human. It just feels so true na totoo naman Hindi naman ganun kadali ang relationships. Hindi naman ganun kadali mag-resolve ng problems. And hindi rin naman ganun kadaling mag-pursue ng feelings. And I love it. I think that's what sets Alone Together apart from other movies. Medyo, it just feels so human to me. Hindi ko lang if nagigets nyo, pero ito yung, I think, humanity rin na I would say, na-feel ko kung bakit gets ko si George. Kasi at the end of the day, parang may isip, okay, she's just a girl. Lahat sila, they're just a girl. Si Primo, except kay Primo, hindi ko siya maintindihan. Anyway, ayun, going back to Alone Together. Fuck, grabe. Kaya siguro nakakapanghinayang lang na a lot of people did not watch the movie na just because niro-romanticize niya yung cheating when I feel like it's so much more than that. I feel na parang ang lazy and ang limiting na i-reduce na lang yung Alone Together to cheating. Because I think it's not. Yung characters, yung writer, yung movie is aware na yung cheating aspect is there and it's wrong. That's why may mga actions na ginawa yung characters about it. And ikaw bilang viewer, meron kang agency to decide how you would judge the characters or how would you take the movie.
Gets ko naman yung concern na baka nakaka-romanticize. Pero ewan ko, tayo naman as consumers, meron naman tayong critical thinking, right? To decipher ano yung morals na mali or whatever. Ang akin lang, hindi kasi natin pwedeng sabihin na, okay, just because tabu tong topic na to, dapat hindi na siya ipakita sa isang movie. Okay, just because may cheating to, dapat hindi nyo pinapakita to sa movie dahil hindi naman to dapat nino-normalize. Alam niyo yung ganon na parang, nangyayari naman talaga kasi yun. Anong gagawin natin? It happens, Nok. It happens in real life. May temptations. Nadadala tayo sa what ifs. Nadadala tayo sa mga regrets natin. It happens. Well, just because it's not politically right, or just because hindi siya tama sa paningin ng Twitter, doesn't mean hindi na siya natin dapat ipakita sa media natin. Or doesn't mean hindi na natin siya pwedeng itackle. Yun na naman yung feelings ko about Alone Together. And kung bakit mahal na mahal ko yung Alone Together. Feeling ko dun ko na siya i-stop. Kasi, nag-yap na ako about it. Basta, mahal ko ang Alone Together. Feeling ko I can talk more about it kasi ang dami ko pang gustong i-discuss sa kung paano in-approach yung growth growth. As in, yung change na nangyari kay Teen. Kasi, guys, ibang topic din talaga yung to have your ideals shattered and your expectations of the world shattered after being exposed sa tang-inang mundong to na hindi pala ganun kadaling baguhin. Iba talaga yon. Ibang topic pa yon. Yun na yung feelings ko about Alone Together. Last movie na to, feeling ko hindi ako magtatagal about this kasi ito, Hello Love Again. Guys, ito na ata yung pangalawang movie na ganda yung character ni Catherine. Hardworking girly pop na nagpatawad ng lalaking did her wrong. Gusto ko na nga lang maniwala na hindi nag-exist ang Hello Love Again. Don't get me wrong. It's okay. Good siya na movie. Okay naman siya na movie. Pero grabe, parang ibang-iba siya sa Hello, Love, Goodbye. Parang medyo sinaseparate ko silang dalawa. Kasi magkaiba talaga silang dalawa. Parang, ibang character na, parang hindi na to si Ethan at si Joy na nakilala ko. As in, ang daming nangyari na, malayo talaga siya sa Hello, Love, Goodbye. And gusto ko kasing i-preserve yung magic na na-feel ko sa Hello, Love, Goodbye. Kaya, may times na feeling ko dinidissociate ko yung Hello Love Again sa HLG. But anyway, ang nagustuhan ko sa HLA is na-incorporate kasi nila yung pandemic. I feel like, hindi ko alam kung ilang movies or media na right now yung nakagawa na naisama yung pandemic sa story. Kasi, totoo naman, it was such a huge part of our lives na, right, we cannot pretend that it did not happen. Sooner or later, lalabas talaga siya sa media natin. And it did, sa Hello Love Again. Okay. Again. My God. Magkaibang movie na talaga sila. Feeling ko made-defend ko ba tong pelikulang to? Pero kasi yung answer ko lang dito is gets ko kung bakit pinatawad ni Catherine. Gets na naman! Hindi! Okay. Gets ko kung bakit nag-end up pa rin na pinatawad ni Joy si Ethan. Okay, frustrating. Frustrating, syempre. Kasi, ang strong ng character ni Joy, na-establish yun sa HLG, nag-leave siya ng Hong Kong because meron siyang dreams that she wanted to pursue. Alam niya kung anong gusto niya. Okay? Yun si Joy. Hindi siya nag-give up. But with Hello Love Again, parang lahat yun ay nawala. Hindi naman sa lahat yun ay nawala. Pero, parang sa actions na ginawa ni Joy sa Hello Love Again, medyo hindi mo mag-gets na, ikaw ba? Ikaw ba to? But, okay, I digress. I think nasa writing na yun. Ngayon, si Ethan, pumunta siya ng Canada. Hindi naman niya hinahabol si Joy. Actually, it was unintentional. In-establish naman niya na hindi niya naman hinahabol si Joy. Hindi naman niya gusto bumalik si Joy. He is just a girl who just wants to start over again. And it just happened na they found their way back to each other. Okay. Hindi ko na to i-expound masyado kasi ibang kwento na talaga yung nasa Hello Love Again. Meron yung green card, yung magpakasal. Na by the way, si Joy din yung nag-offer. Marupok din kasi si bakla. Okay? But anyway, ito rin, another character na egotistical, binuhat na naman ng character ni Catherine. Parang ganon. But I feel like less severe mas malala pa rin si Primo kaysa kay Ethan. Ngayon, diretso tayo dun sa kung bakit kaya pinatawad pa talaga, bakit hindi pinurso ni Joy ang New York?
At bakit niya pa rin pinili si Ethan. Okay, meron kasi akong explanation to that. Kasi guys, I feel like na-establish naman to dun sa movie eh. Kasi matagal naman nang may choice si Joy na mag-New York. Dahil matagal nang ino-offer sa kanya ng doktor yon, yung opportunity na yon, na ipagpatuloy mo yung studies mo sa New York. Which may greater opportunities and shit. Pero hindi niya ginagawa. Right? Mali ba ako ng pagkakaalala sa movie na yon? Hindi niya ginagawa. Matagal na siyang may option. But meron siyang reason na hindi ko maalala kung ano. From what I see lang, kung bakit pinili ni Joy magstay with Ethan, baka hindi nyo, you may not like this explanation, but it is what is it. Feel ko rin kasi, gets ko tayo, yung mag-pursue ka after career opportunities, mag-pursue ka ng career goals. Pero kasi, if ilalagay ko yung, kung paano ko nakikita yung kay Joy is, she was always moving, na nasa Hong Kong siya, stepping stone niya yun to Canada para mag-nurse sa Canada. Kaya siya nagtrabaho sa Hong Kong kasi nga stepping stone siya. Tapos yung Canada, stepping stone na naman to New York. Nagigets nyo ba? Ewan ko kasi, feeling ko best to for Kim, Keme. Parang may sinasabi kasi sa amin si Kim na as a person who is always moving, parang had to move between palagi sa Canada and Philippines, nakakapagod siya. Yung you are always fleeting. Sorry, this is not my experience to talk about. Pero, eventually nakakapagod siya na hindi mo alam kung saan ba talaga saan ka ba talaga? Like parang, bakit parang walang permanent place that you are in? Bakit parang bawat lugar na lilipatan mo is stepping stone lang for another goal or career milestone? At least that's how I see it, na may chance naman si Joy na umalis na matagal na. May chance naman siyang pumunta ng New York na matagal na, pero hindi niya ginagawa. And I feel like, ewan ko kasi kung ako rin yun, career person din naman ako, mga te. Pero kasi, if palaging stepping stone yung isang lugar to another career milestone, I don't think may satisfaction in it. Kasi, para saan siya lahat? Talagang ganun na lang ba to always achieve something bigger? So, kailan ka mag-stop? Kailan mo may reach yung finality of it? Yun yung takeaway ko actually. Like, hindi ko na nakita nga si Ethan eh. Yun lang yung nakita ko sa kung bakit for Joy, na feel niya na she wanted to stay. Kasi kung ilang taon ka na nagtatrabaho, nagkakayod, breaking your back for a dream na, tangina, kailan mo ba maaabot? Bakit parang lagi siyang palayo ng palayo at bakit parang lagi siyang pataas ng pataas? Yung explanation ko na to, thoughts ko lang to itong thoughts ko na to, if ang nagiging dating is, gina-justify ko bakit niya binalikan si Ethan. O sige, fine, whatever. Wala talaga akong pake kay Ethan. Pero kasi I feel like for Joy, yung parang sense of, wow, maybe I can finally settle down. Na maybe sa career ko dito, may satisfaction na akong nakukuha out of it. Na sa kung asan ako right now, baka pwede ko nang i-plant yung sarili ko dito and grow. And actually grow. And then sige, bonus lang natin si Ethan. Wala naman tayo magagawa. Si Ethan naman talaga yung mahal ni Joy. Sa lahat ng tao, like, yun lang naman talaga, okay? Sabihin natin na yung opportunity to build a family with someone that she loves, give. Okay? I feel like yun kasi yung feeling ko parang nakakalimutan lang. Nuance again. Nuance. Feel ko lang na neglect ng mga tao doon sa discussion na yun na, shit, career opportunity yun. Dapat like, you went after it kasi okay, gets ko. Career yun eh. Tangina. Pero kasi guys, when do we stop going after big goals? I don't know. Hindi ko sinasabi maging tamad tayo at tumigil sa pangangarap. Pero kasi, parang when is enough? Wow! Teka hello love again pa ba to? Ano pa ba tong dinidiscuss ko? Wala lang. Food for thought lang. Honestly, nawala talaga si Ethan sa discussion kasi fuck him. Keme lang. Pero parang bonus lang talaga siya doon. Siguro mas nakita ko talaga yung hello love again as mas magigets mo si Joy if you see it as baka maybe this is just a girl then who's tired of chasing after, I don't know, chasing after what? When baka pwede naman na siyang mag-do enough sa lugar na kung asan siya. And with the person that she loves. We may not agree.
with the person that she loves. But, baka pwede natin i-give kay Joy yung pahinga. Kasi nakakaawa na siya sa Hong Kong eh. Kasi nakakaawa rin siya na nag-Canada siya. Baka tama na ang kaka-stepping stone. Right? Pwede naman siya mag-nursing sa Canada eh. Anyway, yun lang yung thought ko about it. I feel like, conclusion talaga mga te is, sa mga movies na pinapanood natin, yes, may mga choices and may mga decisions na hindi talaga natin fully magigets kung bakit ginawa ng characters. But I think may mga decisions kasi na yun, sometimes seems problematic, ang hirap tanggapin and ang hirap i-defend. Pero kasi, it makes those choices make the characters feel more human, at least to me. Minsan, siguro, when we watch movies like this, mas kailangan natin ding, wala lang, feeling ko lang, din siya, good exercise din for the mind, na give more nuance dun sa decisions ng characters. Bakit kaya nila yung nagawa? Ano kaya na-feel nila when they were doing that? Hindi ko sinasabing na-justify nun yung actions, but maybe will help you understand more why. With that being said, merong mga films dito na, sa nabanggit ko na, mababa pa rin yung rating ko. Pero yung rating ko, mostly because of sa writing. For example, sa Hello, Love Again, feeling ko lang kasi hindi na dapat nagkaroon ng sequel yung HLG. Basta may mga comments ako about sa writing ng Hello, Love Again. And then sa The House of Us, The House of Us, may comments din ako about it. Na if magbibigay ako ng feedback to these movies, it's because of those aspects. Hindi because of, hindi ako agree dun sa ideals na nandun sa pelikula. Gets mo ba? Gets ba natin? I think lang ang reducing and ang limiting if ang reason ko kung bakit bibigyan ko ng gantong kababang score at ganto kapangit na feedback yung isang movie is because merong cheating na involved with it. Merong theme na hindi ako agree and hindi align sa beliefs ko. Kaya naniniwala akong pangit yung movie na to. Gets? Yun na naman yung point ko with, wow, ang saya. Ang saya na nakadaldal ako about these films kasi gusto ko sila. Like, favorite kong i-rewatch ang Alone Together. It gives me comfort. And feeling ko, kaya ko pang dumaldal about it next time. Anyway, doon na lang nag-e-end tong episode na to. I wanna hear your thoughts. Unpopular or brave opinions that you have about movies. Any movie. Filipino movie, international movie, I don't know. Go, i-comment nyo below. If nasa Spotify kayo, i-comment nyo na. May comments tayo sa Spotify. Well, that was such a fun discussion. Nag-enjoy akong mag-yap about it. Hindi ko in-expect. And thank you for listening to this episode. Ito na ata ang pangalawang episode about movies. Nakaka-enjoy pala talaga mag-yap about movies. You may not agree with my opinions. That's okay. Hindi nyo ako kailangang i-bash. Okay? Wag, kasi mahina ang loob ko. Nagalabas kami ng bagong episode sa Yanni's Room every Thursday dito sa YouTube, 9 p.m. And then lumalabas yung episode sa Spotify every 7 p.m. You may follow our socials also on @Kwarto ni Yanni sa IG and sa TikTok. And then i-follow nyo na rin ako @YanniHatesYou sa TikTok and Instagram. And sa Facebook. Yun lang naman. Thank you so much for yapping with me. Thank you so much for being here sa Yanni's Room. Sana nag-enjoy kayo. Oh my God. Sumakit ba yung ulo ko? Hindi naman sumakit. Thank you. Sana nag-record. Shit.